Maraming salamat po. Maupo tayo na. Magandang gabi po. Galang-galang Ambassador Willie Ga, Consul General Cecilia Rebong, of course, Ms. Lloyda Lewis, Secretaries Cesar Purisima, Greg Domingo, Renel Medras, and Berto Romulo, sa ating po mga community leaders at mga kababayan nang galing sa mga estado ng New York, New Jersey, Washington DC, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, may Ohio pa ho pala, Virginia, at saka in Texas, wala ho California. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa totoo lang po, meron tayong hinandang talumpati. Ito po yung hard copy, nandito po sa teleprompter yung talumpati mismo, pero palagay ko tabi na natin yung talumpati para malaman nyo. Nanggagaling po sa puso talaga yung ating sasabihin. Mahal ko rin kayo, lalo na po itong dalawang veteranong kasama natin na parang brand new yung aking poster. Naitago pala nyo, salamat to. Nung nagsasalita po si Ginang Luis kanina, sabi niya may 5 request. Ako po yung medyo ninenervyos. Ano kaya i-request niya? At karami naman po, no? Reasonable at sensible. Naalala ko kasi pakatanungin niya sa akin, kailan ka ba ikakasal? At kung yun ay tatanong niyo, yun po wala akong sagot. Masasabi ko lang po talaga umaasa pa tayo hanggang sa ngayon. Okay. Sagutin ko muna yung mga kahilingan kanina. Alam naman po niyo, ako po yung public servant, kayo po amo ko. At tiyempong-tiyempo naman po, meron tayong 2 mambabatas na kasama ngayong gabi. Nandito po parehong Batanggenyo, si Senator Ralph Recto. At si Congressman Dodo Mandanas. Sila po ay mga matibay na haligi po ng ating partido sa Senado at sa Kongreso. Sa kanila ko po ipapasa yung inyong pakiusap ng pag-aamyenda ng Overseas Voting Act. Alam mo nyo, nilagay po yung Return to the Philippines dahil ang debate po nung araw mahirap raw naman divided loyalties, di ba? So, palagi ko naman, kung yung 3 years ay masyadong mahigpit, baka pwede naman pag-usapan kung ano nga ho ba ang magde-demonstrate. Nung talagang kagustuhan natin na babalik muna sa Pilipinas para buuang makilahok sa usapang politika doon. Magagaling po yung mga kasamahan natin galing Batangas. Makikipag-usap po ako sa kanila para nga matugunan natin yung unang kahilingan nyo. Okay. Doon sa pangalawang bagay naman po, yung sa Medicare. Magkakaroon kami bukas sa pagkakataon ni President Barack Obama magkausap. Kaya lang nga ho, 10 kami ng ASEAN na kausap niya. Ibig sabihin po nun, mga 30 segundos kami hanggang 1 minuto. Alam naman ho nyo, meeting ng General Assembly, lahat yata ng bansa sa mundo ay nandito ngayon sa New York, kasama na po yung mga galit kay President Obama. So, isisingit po natin. At mukha naman napaka-reasonable po nito pakiusap na ito. Kung maaari yung galing sa Guam, bakit naman hindi galing sa contiguous 48 states? Doon sa legal aid front, baka kailangan pong pagre-refine o pagsasaayos ng kaunti. Pero sa ngayon po, hindi talaga tumitigil ang ating DFA at ang ating DOLE, Department of Labor and Employment, na mga laga sa ating pong mga gawang nasa labas ng Pilipinas. Yung mga abogado po kinukuha nila, nakikipag-ugnayan tayo. Hindi lang po ito sa sistemang panlegal, kasama na rin po yung pakikiusap sa, kung nangyari sa Middle East, yung mga emir, yung sheikh, yung hari, para bigyan ng tulong ang ating mga kababayan na nalagay sa alanganin sa kanilang mga bansa. Pang-apat po, sa alok na pautangin ang gobyerno po natin. Maraming po salamat. Pero sa totoo lang po, yung ngayon, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na talagang isaayos yung utang na talagang delubyo. No? Yung sa totoo lang po, si Secretary Purisima ating mandando sa pagsasayos ng ating pananalapi. Nakagawa na po ng paraan na kung saan yung mga malapit ng bayarang utang naipalayo yung pagbabayad at siyempre habang tumatakbo panahon, yung mas mahalaga yung pera ngayon kaysa yung pera sa darating na panahon. So, makakatipid tayo sa kabuuan doon sa utang. Kami naman po sa gobyerno natin, sa administrasyon natin, ay nangako nga kung wala nga korap, wala akong mahirap.
Ano po ang pinagagawa na natin? Pagtuntong pa lang ho ng administrasyon to, sa kapangyarihan, unang-una pong ginawa, lahat po ng mga sekretaryo inatasan kung tingnan ang bawat departamento nyo at tingnan kung anong kondisyon. At marami ho tayong nahabol na pananamantalang at napigilan. Halimbawa po, sa Department of Public Works and Highways, meron po mga project na kakahalaga ng 3 bilyon, may kaugnayan doon sa pagsalanta ng Undoy at Pepeng. Yung 3 bilyon po, ay higit kumulang mga 2 linggo lang natitira sa dating administrasyon, ginawa po nila, nagkaroon ng negotiated bidding. Ibig sabihin po, no, wala ng bidding. No? Ninegosyo na lang nila. Swerte po natin, naabutan natin yan, yung 1 billion na na-award nila, binawi ni Secretary Babe Singson, at hindi ho nagamit ng mali. Ito po, idadaan natin sa normal na proseso kung saan talaga magiging transparent yung bidding process, mapupunta sa pinakamagandang alok po sa gobyerno, mapalaki natin yung ginhawang madudulot nitong 3 bilyong pisong to. At hindi lang po sa kanila. No? Sa Department of Agriculture po, nakipagtulungan ang pribadong sektor, binigyan tayo ng tip. May kinukuhang makinarya ang Department of Agriculture. Sabi po nung nag-tip sa atin, pakicheck ho nyo, mukhang pinilit na iisang kumpanya lang ang magiging qualified sa makinang yan. At ang masakit pa, doble raw o triple ang sinisigil sa atin. So pinasiyasat po natin yan sa Department of Science and Technology, lumabas po, tama yung sinasabi. Yung kailangan po ng DA, in-overspecify, inilagay sa tamang lugar, kagado, kalahati na lang ang babayaran natin doon sa montik na naman pinalusot na dobling halaga. Yan po ang pinipilit natin mangyari sa lahat po ng sakayin ng gobyerno. Maliban po doon sa corruption. Minsan lang ako, baka meron din kadikit yun sa corruption. Sa highways na naman po, meron tinatawag na slope protection. Yung mga karsada po, meron mga katabing bundok. Pag wala hong damo, walang halaman, yung lupa guguho, sarado yung karsada o sisirahin yung karsada. So nung dati po, ang slope protection na ginagawa, ginagamit nilang konkreto, tawag po sa proseso shockcrete. May wire mesh, papatungan ng semento. Ang problema lang ng teknolohiyang yun, yung lupa, nagko-contract, nag-expand, kung mainit, kung malamig. Yung konkreto, mangyari na mangyari, hindi na lumalapad, hindi kumikitid. So pag gumalaw-galaw yung lupa, basag si konkreto, pag nabasag, tuloy-tuloy sira, susunod na taon, may bago na naman kontrata yung gumawa. Tama ba? So, ang ginawa po ng ating Department of Public Works and Highways, ang ganda po nito ecologically friendly pa. Yung buko po, no, nakukuhanan ng fiber, tawag huli, coco wire. No? Yung gagawin mo, lalabas nun parang lubid galing sa abaka. Ipapatong po yung mga nets sa lupain, nalalagyan ng damo o nagkakaroon ng damo ng kusa, yung damo ngayon ang tatangan doon sa lupa. So ito po ay magtitipid, magiging daan para makatipid ang gobyerno sa 3 billion budget yearly ng 2.5 billion pesos. 500 million na lang po ang gagastos. Natural po, yung 2.5 billion na yan, pwede sa highways, pwede dalhin sa education, pwede dalhin sa PhilHealth, marami mong paggagamitan. Yan po ibig sabihin ng good governance. May patutunguhan dahil hindi po yung bulsa namin na sinisilip namin. At tinitingnan po namin, kaya ba namin harapin ang bawat isang kababayan natin at masabing tama ang ginawa namin para sa inyo. At yun po pinipilit natin mangyari. Yung arok po yung pautang, atasan ko po si Secretary Purisima na makipag-ugnayan sa inyo, baka nga naman mas mababa interest nyo. Sayang naman. Okay. Pero alam mo nyo, no, natutuwa rin ho kami dahil nung unang buwan ng ating paglilingkod, talagang araw-araw ho, ang daming bad news na iniwan. No? Yung bang hindi ho kontento doon sa 9.5 years, gusto pang dagdagan yung salanta sa atin. So, ito hong Setyembre, marami naman hong good news. Amongst them, iniwan po sa ating kasing budget na pwede pang ilipat. Tingnan po niyo yung calamity fund. Yung calamity fund po halos 1.4 to 2 billion pesos. Ang masakit po nito, nung dumating yung Undoy, wala pang kalamidad, naubos yung pondo. Yung pala, yung kalamidad, inubos yung pondo.
Tapos akala naman ho natin, at sa paliwanag ho, no, yung mga dating salanta na isinasayos, doon ginamit yung calamity fund. Ang problema ho, hindi mo ba yung calamity fund pang emergency? Hindi mo naman masasabi, may darating bang bagyo, mananalanta. So kailangan may pondo ka pantustos. Pero doon ho, merong mga nasira ng dating bagyo o dating kalamidad, kukunin doon sa calamity fund. Bakit ito ginagawa yon? Mas madali ho kasi doon sa paglalagay sa bulsa pag calamity fund. Mas konti yung prosesong dadaanan, yung safeguards, mas konti rin dahil nga emergency ang pangangailangan ng calamity. Eh yung emergency ho nangyari, yun, kung sakaling may dumating na undoy o pepeng na naman, yun na naman ang kalamidad natin. So sa totoo lang po, no, inubos na naman itong 2010. No? At ang masakit to, yung pangalawang bagyong dumating, ako na po presidente. No? At ang iniwan sa akin nga, buti naman ho, no? Ibigay naman natin credit yung tama. Hindi naman ho utang ang iniwan sa akin sa calamity fund. Siniro lang. Buti na lang ho, may matitipid tayo tulad nga doon sa Department of Public Works and Highways na ililipat natin kung kakailanganin. Alam naman ho nyo sa Pilipinas, 23 bagyo na dumadaan sa atin. Pag nanood kayo ng Discovery Channel, parang The Planet Gone Wild ho yata ang title. Parang tayo yung gate ng Asia. Pag tumakbo yung bagyo, lahat dumadaan sa atin. Sana nga ho, merong benefit pag sa atin dumadaan. Anyway ho, ang good news ho, nitong Setyembre, naitala na po natin na nakatipid tayo. Naging masinop tayo. Iniwan ho sa ating pondo kasi higit kumulang 10%. Okay? Kalahati ng taon, responsibilidad ko, ang pondo hindi kalahati, 10 na lang. Yun lang ho pwede natin ilipat-lipat sa pwedeng yung mga pangangailangan po ng gobyerno. Lahat ho, ginastos na o inobliga na. Ang maganda po, 2 buwan pa lang tayo sa gobyerno, nakatipid na ho kagad. Talaga naging masinop tayo. Nakatipid ho ng 24 billion pesos kung di ako nagkakamali sa gastusin. At nagkaroon ho ng sobra sa budget. Ito po program expenditures, ito ang ating cash position, sobra ng mahigit 1 bilyong piso. Siyempre, pangalawang buwan pa lang ho yan, bigyan pa ho nyo kami konting oras, palalakihin pa natin yan. Ngayon, total naman ho, nag-aalok na kayo ng tulong, sasamantalahin ko na rin. Yung ating industriya ng garments, no? Dati ho, umaabot halos ng 800,000 katao ang nakikinabang dyan. Empleyado, yung lahat ng konektado sa industriya yan. Ngayon po, nasa 180,000 na lang. Namamatay na po yung industriya yan. Bakit ko nabanggit yan? Meron kasing panukalang batas. Ang pangalan po ay Save Our Industries Act or SAVE Act. Ito po ay nasa Kongreso ng Estados Unidos. Okay. Ano po ang hinahabol nitong batas na to? Dito po sa Amerika, marami po yung textiles at yarns, no, na industry. Na maraming textile, maraming yan, walang magtatahi. Sa Pilipinas naman po, maraming mananahi, wala namang pantahi. No? So yung mga nasa industriya ito, nagkasundo, at naipasok at kumausap na ng maraming kongresista at senador para isulong ito paano kalang batas na ito. Pero alam naman po niyo sa demokrasya at alam naman po niyo sa Estados Unidos, pag hindi natin kukulitin ang mga membro ng Kongreso, baka maiwan to. Pero ano hong mapapala natin? Sipin niyo kapalit. Susulat kayo sa kongresista niyo at senador niyo. Ilang minuto ho yun?